Hello mga kamam! Ito nga, ibabalita ko sa inyo ang news na nakakadurog sa aking puso. Dahil sobrang lala na nangyari September 21, 2025. Ano nga ba ang rally? Ang tunay na layunin ng rally ay simple. Marinig ang tinig ng tao, may pahayag ang saloobin, at ipakita ang pagkakaisa. Pero bakit may mga pagkakataon na imbis na kapayapaan, gulo ang lumabas? Bakit may nasasaktan, kapulisan, nagbabantay, sibilyan, nadamay at mga inosenteng walang kinalaman? Bakit may nasirang hotel, truck, kabuhayan ng mga naghahanap buhay? Sa mga kabataan dyan, isipin niyo to. Hindi sukatan ng tapang pananakit ng kapwa, hindi sukatan ng prinsipyong paninira ng pag-aari, at hindi kailanman sukatan ng pagbabago ang paggagawa ng kaguluhan. Kapag nanakit ka ng kapwa, mas lalo nawawalan ng dahilan. Kapag nanira ka ng gamit ng iba, mas lalo mong binabawasan ang respeto ng tao ng iyong paninindigan. At kapag ginulo mo ang rally, nawawala ng tunay na mensahe ng pagkakaisa ang bawat Pilipino. Ang mga kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan, pero paano kayo magiging pag-asa kung ipinakita nyo ang galit at paninira? Mas matapang pa at marunong magkumbaba, mas matatag at marunong rumespeto, at mas makapangyarihan ang tinig ng kapayapaan kaysa sa kamaong nananakit. Tandaan natin, ang tunay na rally ay dapat puno ng respeto, disiplina at kapayapaan. Dahil ang pagbabago ay hindi nagmumula sa gulo, ito ay nagmumula sa pagkakaisa. Sa huli, ang dapat na marinig na mundo mula sa atin ay sigaw ng kaguluhan, kundi sigaw ng pag-asa ng kapayapaan. Grabe, napakalala ng mga nangyari September 21, 2025. Marami na damay, marami na saktan, at mayroon pang nasawi. Grabe, ang rally ay pagkakaisa. At kung sino man ang dapat managot, yun dapat ang pagbuntungan ng inyong galit, hindi ang kapwa Pilipino. Dahil nga rally, dahil nagkakaisa nga, dapat nagkakaisa, hindi tayo nananakit. Grabe, ang lala, at nawiwindang ako sa mga nakikita ko at mga napapanood ko. At dito naman kay Vice, ang sabi ko, nakaka-proud si Vice ganda dahil naging boses siya ng buong Pilipinas. Naging boses siya ng mga taong nananahimik. Tama ang sinasabi ni Vice. Dapat natin ipaglaban ito dahil tayo nagtatrabaho. At iginagastos ng gobyerno ang ating pera. Nakakatindig balahibo ang mga pahayag ng isang Vice ganda. Nakaka-proud yung mga artista na dumalo at nakaisa sa rally. Nakakatindig balahibo. I'm so proud of you. To all Pilipino na nakipaglaban at lumaban at nakipagkaisa, tumayot
tayo at manindigan, hampasin man ang alon na may dalang iba't ibang hamon, tuloy pa rin tayo sa paninindigan at paglaban ng panahon para sa ating karapatan at pangkarapatan. Ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Hindi nauubra sa atin yung bait-baitan, kimi-kimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila ang hindi matatapos ang galit bukas. Ang ipalalinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang inang magnanakaw. Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat ginawa ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang corrupt na public official. Hindi ko natatawag na public official. Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang corruption ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista